Alright, Luzon, Visayas, Mindanao, maayong buntag ka natong tanan sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa DYSR 95.1 FM Dumaguete. Sa gihapon, akong giabi-abi ang atong mga live viewers dinhi sa Facebook ug sa mga namina usab sa atong live broadcast. Sa gihapon, ako si Cha, ang inyong higala sa kahanginan. Kauban ako karon si Evangelist Milias, si Evangelist Marvin ug si Dr. Faulkner Faith Mascardo. Again, maayong buntag ug welcome sa atong daily devotional. Maayong buntag sa tanan. I'd like to take the time, of course, para sa pag-invite sa atong mga suking tigpaminaw o sa tanan nga naglantaw ka nato sa atong nga live to follow our YouTube channel, that's Music Generation Official. Din makakita kag mga music videos, no, nga mga manindot direct sa. And you could also stream all the songs that we have streamed aning nga radio program, no, na available na siya for replay na sa Spotify, Apple Music, na apunta sa YouTube Music. Pili lang, no, depende yun sa imuhang gigamit, di ba? And ato ang mga Facebook channels, no, Facebook pages that we have CB Church Connect, Counterflow, we have Sips of Scriptures, and of course Music Generation. Atong i-greet atong kuyog ron direct siya kasi mga naglantaw na to dira sa ato ang live. Yes, ubay-ubay ta og mga viewers karon. We have Manasseh, si Jules, si Ven Venelas, si Alisa, si Andrew, si Almera de la Cruz, si Shelo, and daghan pa sa pikas nga bahin. Okay, diri napita si Sister Melissa is with us and si Richie Peña, Sister Richie. Good morning sa tanan. Good morning. Evangelist Pilias, lead ka na to sa mga pagampo. Yes, let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, daghang salamat sa bag-o nga kabuntagon. Daghang salamat o Dios sa imuhang paghatag kanamo karong mga orasaha sa paminaw sa imong mensahe, sa imong pulong, pag-aambitan kini kanamo uban ang pagkat-on o pag-aplikar niini sa among mga kinabuhi. Matuman gayud ang imong pagbuot alang sa kinabuhi sa matag usa. This I pray in Jesus' name. Amen. 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 Ini kabuntagon mga higala, susugdan na to ang Exodus chapter 13 verses 1 and 2. Duha lang ka mga verses. And ato na sa pagbasa Evangelist Mav sa English nga translation. Exodus 13:1 to 3. Sakto ba? 2 day. No? Then the Lord said to Moses, "Dedicate to me every firstborn among Israel, the first offspring to be born, both of humans and animals. They belong to me." Subano, direkta. Nag-ingon diri, ang Ginoo miingon kang Moses, ihalad ka nako ang tanang kamagulangang anak nga lalaki sa mga Israelita ug ang tanang panganay sa kahayupan kay akua sila. Hala. Saon? Ihalad Ihalal ang unsa. ang mga kinamagulangang anak. Na Ivan Mav, kamagulangan na biya ka. Malagi. Gihalan. Maupod. Ikaw direkta. Kinamagulangan po. Hala. Kasi kinamura diri. Ako rin gidang luwas. Di ka po di halan. Siya, wala. Ah? Naa din siya ibukan din kanang bersikulo sa Biblia nga atong sikutan. Mga higala, ato ang topic karon. The firstborn, the first fruits, and a sacred reminder. The firstborn, the first fruits, and a sacred reminder. Picture a family nga naghatag og mga like karabang kabilin or heirloom. Doon na giampingan or gipalangga gyud kayo nga gatiman jud maayo gi-cherish gigugma gyud kayo nga example ko rilo gikan pa sa pinagkalula o gihatag sa anak sa lula o gihatag pod sa apo sa lula o hangtod sa apo sa tuhod sa lula. Kung yun po na siya lantaw na nga rilo, siguro pwede na siya makonsider din na ingon nga vintage lang, pwede po nga maantik ng uban, pero kung gafunction pa na siya, it is not merely about the object, it is about remembrance. Dayon uban sa pagkapapasalamaton,
o uban sa responsibility to the next generation. Kada bang naay ikabilin unya wa pa ginadaot, ampingan siya og ang magsunod niini nga nakadawat niini nga kabilin mingon sa ato ning parungang nga timanon ni gikan bugon ni sa lula ni lula. Na sa kinabuhi Evangelist Milias, certain moments remind us that what is first belongs to God. Unsay mga una kinamagulangan bang anak or unang abot sa imuhang bunga, sa imuhang mga farm ug mga unang anak sa imong mga kayupan, kanang una anak ihatag na sa Dios kay iya na sa Dios. Now whether it's time, talents or treasures, kitang tanan nagatubang tag choices about who gets the first and why it matters. Kinsa may una nimo sa imong time, Evangelist Milias? Kinsa may una sa imong mga talents? Imo bang gipagamit ang imong talents kaya sa Dios? Or imong dito nimo sige pangwarta nimo gamit imong talents sige pangwarta yung agari ka sa Dios dili ka magpagamit. Bag-o lang Evangelist Ma'am siya gisigutag usa sa ato mga kauban sa atong church nga si Brother Carlo nga mayo mo gama og yung team, may mo gama website, may mo develop og website, and may mo himog mga management nga system. Then pag abot sa simbahan yung offer siya nga dili ito pabayad private, wala rin bayad kay para na si Ginoo. Wow. Ina na ba mga talag sa kay kita tao ina na Amazing. ang utok sa mga tao Evangelist Ma'am. Mo lagi. Kwarta mo gid. Kwarta mo gid. So nakapasar si Brother Carlo aning Amen. butang Kaninda. talents. Napayo mga tao nga wala kay sa talents pero nasa treasures ilang ipagamit pag Diyos nun nga buluhaton unahon gina nasa lay kwarta nasa lay bandi unahon gina lang Dios. Nakita mga gala kitang tanan nag-atubang tag choices about who gets the first and why it matters. Nag-atubang taniya ng mga pagpili kung kinsa gyud maka dawat ug una sa ato ang panahon, sa atong talento ug sa atong bahandi. Ug ngano mo matter po na siya, ngano po nga dako po na siya og kanang tagaan siya dako kayo nga pagtagad. Nganong mahinungdanon na siya. Sa Exodus nga to ang gibasa sa chapter 13, 1 to 2. God speaks a simple apan weighty kayo nga rule. Simple siya Evangelist Milias, pero bugat nga balaod, bugat nga patakaran. Tinod. Unsa man that the firstborn belongs to him. And it's a call to remember who owns it all and why that ownership shapes how we live. Now, unsa ganing context ni ining panghitabo. Nini panahon na sa Exodus, ang mga Israelita nahigawas na sila gikan sa Egypt. Kagawas na sila ni panahon ng Evangelist Milias. Na wala na sila sa Egypt. And they are on the way to the promised land. Padulong na sila sa gisaad sa Dios ng yuta nga mao ang Kanaan. Yes. Ug makita nimo that God is laying foundations, ang Dios nagpahiluna sa pundasyon for His people. Iyang gitangag pundasyon ang iyang mga katawan. Dunay identity iyang tudluan ang mga katawan kinsa gid sila. Gitudluan niya mga katawan sa tinuod nga pagsimba, unsa gid tinuod nga pagsimba. And most importantly, social order. Social order. Kining tulo Evangelist Bobby, importante kini. Like Evangelist Milias, importante kining identity, kinsa kita sa mata sa Dios, unsaon to pagsimba ang Dios, ug unsa may mga prinsipyo pamaagi sa Dios aron mahan-ay ning ato ang katilingban. Painaan na rin na abi so makasuhanon Evangelist Milias nga ang Christianity ang Dios nun nga mga panghitabo or ang Biblia puro na siya simba, puro kanta ampo. Dili na yung nanay ang Dios siya sa order. Yes. Kung siya imong paminawon doon na di klaro nga social order. Correct. O gadun ay Passover background ni ining ito ang pagkatunan nga ang first Passover man God in Egypt culminated in the sparing of Israel's firstborn
While ang mga unang anak, unang mga hayop, ug unang mga anak nga lalaki sa mga Egyptians, mao nga matay. Kung imo lang taon na diha, imo siyang pamalandungan, ang Dios nagadeklarar who is to be consecrated from birth. Ang Dios gud mismo may nagsugo kung kinsa gyoy ilain para niya gikan sa pagkaanak. Gituduan sa Dios Evangelist William sa mga tao. Nga gikan sa pagkaanak, ang pinaka first nga bunga, pinakauna diha nga abot, ako napabay na nga mga utoks mga tao rong panahon na, napabay, o hunos mga tao karon ako ni tanan. So ang Yahweh nini nga pagtulunan mga higala kanang atong pamalandungan gyud mao nga ang Dios ni claim siya ownership ng ang Dios na nag-iya siya ingon ni angkon siya nga kana aduna koy pagpanag-iya of the first kung unsay pinakauna mo nay ako. Ug iyahang gipanawagan ang mga katawan to respond with worship, remembrance, and responsibility. So kung makasayod ka nga ang Dios mo'y tag-iya sa tanan, ang tulo ka responses nga ngayong pagkabuhaton mao ni. Number 1, simbahan ang Dios. Ikaduha, hinumdumi nga dili ka tag-iya sa tanang butang kun dili ang Dios. Ikatulo, sa tanan nga imong naangkon, adunay ka responsibilidad niya na. Labi na sa mga pinakauna o mga pinakamagulangan. Kabanday kayo Evangelist Mav? Basi malain ni si Evangelist Milias na to ba? Pero nakabanday, bisang ako maigsuon ni ba? I don't know sa imong pamilya. Pero sa ako maigsuon, ingon gina sila, tanan ako ba? Kuya, ganun bait mo ka? silang tanan, ako tanan gina. Wala na ako nitingog, abot lang ka, dipindi na sa Ginoo. Hindi ko na ako mama. Alam nga, mo na kinamagulangan ninyo. Lisod po, kinamagulangan mo pinakabulok. Normal. Unsa kayo masulti ni Evangelist William? Ano siya? No, pero it doesn't come from my mouth, Evangelist William. It came from my mother's mouth. I don't know. Unsa science na? Wabi, dili mo correct study sa science na. But bingon na dyan ko nga, kana kay ang Diyos ni claim siya ba? Naay something even mo sa mga kamagulangan. So kung unsa niya itong, unsa lang something nga diya, Evangelist William, di lang ito maglalit. Basta kay ang Dios ni claim siya ownership sa mga kamagulangan. So doon ay tulo ka mga principles or doon ay tulo ka mga points rather nga atong tiban-an mga higala as we explore this devotional topic. Number 1, ato lang tawon ang principle. The principle. Unsa may principle diya? That the first belongs to God. Ang prinsipyo mao ni nga ang pinakauna iya sa Dios. Unsa kinigingon na Evangelist Milia sa verses 1 to 2? Sa Bisaya, primate, ang Ginoo mingon kang Moses, ihalad ka nako ang tanang kamagulangang anak nga lalaki sa mga Israelita ug ang tanang panganay sa kahayupan kay ako sila. Sa English na Evangelist mo unsa ganito? Dedicate to me every firstborn among the Israelites. The first offspring to be born of both humans and animals belongs to me. Belongs to me. No. Sa other nga translation mo, da kay idea what does word dedicate mean? Unsa man ginang pulong dedicate? Ingon ra kag Lord, ako gi-dedicate nimo Ginoo dara Lord, imo na pong ko balik. Unsa man ang word kay dedicate even ba? Let's try it. Let's try sa King James. King James version of this is Exodus 13 verse 2. Sige, ang naa niya diri is sanctify unto me all the firstborn. So kaning word ng sanctify, to consecrate or to separate, to prepare, dedicate, to be hallowed, made holy, separate, to show oneself sacred, honored, treated, to be sacred, consecrated. Yeah. So dili siya basta siya gilain siya. Ilain siya. Ilain ang kamagulangan. Ilain na siya para na nako. Kaingon ko ba nga kuyawa din sa ang Diyos tingita niya na. So ang principle there, point number 1 is the principle.
Ganyan siya, ang explanation na siya, niya na Evangelist Milias, it's not about reducing their possessions to nothing. Dili ningon nga aron nga makuhaan sila bang kabtangan, makuhaan sila kahiyupan, makuhaan sila mga abot, silang mga bunga, silang mga kahuyan para lang sa wala. But it's about acknowledging God's sovereignty over what is most precious. So, nakay madugang niya ng puntuha Evangelist Milias nga dili din ingon nga kuhaan lang ta kay lagi ang Dios may tag-iya kun dili para na siya sa pagpahilumdum, pagpailan at pagpahibalo itong tanan nga ang Diyos mo angayan mo dawat sa pinaka bilihon sa tanan. So, masulti ni mo niya na. Kanang it's a reminder indeed, Dr. Faulkner, nga tanan nga nindot or tanan nga butang nga naangkon na to, a constant reminder sa matag usang ang tinumdan niini ang Dios gyud. So, the firstborn man good, kung yung tag firstborn, labi na kung example lang sa mga una dyan nakaanak ba, symbolically represents all that comes after. Pero it is the best of what a family has. Not because mo siya pinaka the best, patungod kay nagrepresentar siya sa tanan ng mga musunod. Muna yung nga, yung sa siguro ni mo nga masundan ba na? Alam mo ka Ginoo, ikaw lang imo lang katulong, what if kinura ko to? Mo na makaingon ta nga gipangayo sa Dios ang pinakauna kay di mo po di ba abutanan nga masundan. So mo na nga ang punto ra diha is God deserves the first, God deserves the most precious. Ang Dios niya na tungod kay sovereign siya, dili siya pwede nga Lord ulahi lang ka. So mo na ang point na Evangelist Milias kay kinamanguran biya ka. Pabor ni nga wali. Wait. Ang point niya is Ginoo, amahan, milami nga dapat unahon ka. Muna kung imo sa tagag application bitaw. Like think of a family's most valued resource, kanang time, energy or mga savings, unsay naa sa pamilya, unsa may pinakabililhon nga nabatunan sa pamilya. Diyon set aside for a higher purpose. Gilain siya kay para sa mas habog-habog og dako nga katuyuan. Kayo nga sa kadaghan kay tinigom na ng pamilya na wa gyud para sa Dios. Kayo mong ara ka sa usa ka empleyado nga sa kadakog sweldo niya wala gyud para sa Dios. Nya man katingala siya nga si kadimalas iyang kinabuhi nga wala para sa Dios. Tingala lang ka ng uban nga kanang usoro nga sige rag ka linuga ng bliki ng mga balay ng landslide ng uban ng pikas ng mga yuta ng bungkag ng mga tinigom mga bungkag ng rather ka ng mga resultas tinigom nga balay tulo kandana duha kandana lag abroad pagman bang collapse na nan. So di ano man ako higala kung ang Dios giuna pa lang unta before na siya sigurado gyud ko na di gina magbugag ni mong balay. Di gina maguba. Ngano day linugon imong silingan wala apili mo pwede di na pwede. Di na pwede day. Ha? Ang imo na lang madungog ba ang aftershock na lang. Actually pwede man. Pwede jud na siya wala lisod sa Dios. Kaya sa Dios nga butangag border nga diha ra kutob ang kuan ang linog. Di ara si musilingan wala labot si mong balay. Kay ang tao daghang kay mga hinaguan, daghang mga tinigom direkta, daghang kay anak nga kani ako ni hinaguan, resulta sa ako hinaguan ni gusto jud ko ani abroad ko ani. Dayon ang una ang mga sweldo nila, ang mga income nila wala gihatagan ang Dios sa pinaka the best nila. Kay lagi magbalay-lay kuno sila, kay nasuya-suya sila sa lingan nga gupog balay, magbalay pug kuno sila, mangiman-himan di ito direkta kay yun ang Ginoo talaga rago. Naray panahon maglinog ko unahon ako nagkupo-kupo na imong dugmo ko na ko na siya. Mangigala ko na mati mo niya kung isulti na ko ninyo. Daw nangatawa lang ta dire pero sa tinuod lang sa tinuuray lang yun ba. Kung unahon na to ang Dios sa atong time, sa atong energy, sa atong mga tinigom, sa atong income, ato ni set aside for God's or divine purpose. Mingon jud ko ninyo nga ang protection sa Dios anaa
o ang Dios gid mismo manginlabot. Siya gyud mo nagdupa. Mingon siya siyang mga angel, mingon siya sa tanang elemento. O sige, tugutan lang ko, din yung sunog ng dapita, doon ay kalamidad ng dapita, doon ay mga linog ng dapita, pero ay apila ng balay ni Milias, ay apila ng balay ni Charmaine. Hindi kayo na eh. Muna mga butang awa mo sabti. Matod pa sa uban, katong nagbasa-basa ko ba nga, mag-ura ibon map, mga 15 hours ago, kalanta ko nga na, post bitaw nga niliki ginang kuan ibon map, niliki ng nipikas ng bukid ibon map. Bang! Resulta sa Pagadian City man ko to. Sa Pagadian ba? Yun siya nga, natarantar sila kay ang nagubag yun, ibang mapagkuhan. Limingon sila nga, naningon ito nga, basta maningil ko no ang kinaiyahan, maningil ko ng kinaiyahan. So, tiyan mo na ko, isa pagkapila maningil ang kinaiyahan kung dili mo sugot ang Diyos. Mo. Right. Hindi ka siya kapaningil. Mo, correct. Mingon na uli ito, uli. Huwag kayo paninglan din eh. Ang tanan ilalom sa pagbuot sa Diyos. Amen. Amen. Bisan pa ang kinaiyahan, pwede mo ng Diyos, sige, ato siyang ikuan, ato siyang pugnan. Isa. Ngon, kung kala na yung mga kalamidad ng mahitabo sa kadapit, gitugutan na sa Diyos. Bisan ganyan mga aksidente, mga kusog padagan, mga tawanan, kusog padagan. Namin kusog padagan nga dugay ng matay. Lagi nagpadagan 20 na patay ka po. Depende na siya kay ang Dios mismo mo decide mo tugot siya nga sige pwede na kang matay o pwede nang di mamatay o pwede sa kang matay or pwede ugma sa o sunod semana sunod bulan ana na so walay mga pagkitabo sa kalibutan nga wala masayod ang Dios. Evangelist Milias sayod ang Dios niya. So balikon nako ang first na to nga point na tinuluman ang principle mo ni that the first belongs to God. Unsay principle Evangelist Mau? The first belongs to God. Nakikadugang na never Mau before tayo proceed sa point na to. Well, I made a certain report nga ko ano, a Google search no, about the science of having the firstborn kanang medyo let's say not to put it sorry Evangelist Malayas but study shows consensus ba according when you say consensus the number of people kailang gibasihan towards having that certain evidence nga nag-research gyud nga usually ang mga magulang usually muy the best ba ay sorry man then again no kay dagan pud kuno matters nga Pasigitin saya lagi sorry Van Malias but it says there nga usually sila maka-receive og kanang of course mga una man nga mga anak so matiman kay mga ginikanan usually mo gyud matagaan og proper nga attention that's why they when it comes to environmental factors po they get the best attention they really grow in such a way nga mas na focusan sila so dagan sila developmental nga mga stages nga na-achieve ba compared to mga musunod na Ay, sorry. wala ganyan si balik pumunta na sa kumigsoon. Pito ka buk igsoon na mingon sila. Kuya nga nung start na naman nga ikaw siya pinaka-bright nga ikaw mo siya pinaka-talented na nun. Ano, ambot lagi yan na yun. Saan na ako yun? Ako man na yun. Pukutan na nga. Gituyo pa na ako na nga sa Ginoo. Bright pa rin mga igsoon ako. Mga kublaw din na. Mga bright pa na sila. Pastor Beth, ka-bright na. Ni Pastor Christian Joseph, ka-bright na nila. Sila GR, ka-bright na nila. Mga kinamanghuran na. higher lang So, gano'n. mas bright kaya na. Pero mingo, bigyan po sila nga. Di lahi na juga. Ambot na lang ka ninyo. Salamat sa Ginoo. Mauna. Huwag juga ikapasigar mo. Bigyan mo, salamat, Lord. Sorry, Chief. Okay, point number 2 na ito, mga igala. The purpose. Kung ang number 1, the principle. Ang second is the purpose. Ano sa may purpose? Ang purpose na ini is reminder, worship, and relationship. So, kumingon ka nga, nganong ipahalad sa Dios ang tanang kamagulangang anak na lalaki sa mga Israelita, ang tanang panganay sa mga kahiyupan o sa tanan ng mga unang abot sa mga bunga sa kahoy. Kini siya is para mo silbi na siya reminder na to. Dayo mo hatag ng mutudlo ka na to nga angay tang mo simba sa Dios sa ato ang tanan nga ato ang giisip nga mga the best. And of course, relationship. Para dunay relasyon. Now, ang pag-dedicate or ang pag-set apart or ang pag-consecrate or ang paghalad sa mga unang abot or unang anak
is a principle that keeps God at the center of daily life. Daily life. It is a tangible reminder of Israel's deliverance from Egypt and God's ongoing faithfulness. So paghatag nato og mga kamagulangan ngadto sa Dios, sama sa mga Israelita kaniadto nga giluwas ang ilang mga kamagulangang anak gikan sa angel of death. Giluwas ang ilang mga kamagulangang hayop gikan sa anghel sa kamatayon. Gipatiktaran sila sa Dios. Sumuhatag po ni reminder kining mingon sa ihatag sa Dios ang kamagulangan, pero duman po sila sa kagawasan nga ilahang nadawat. So kaning panghitabuang inani nga muhatag ta sa kanabang tudluan ta sa Dios nga ihalad ang mga kamagulangang anak ngadto niya ang mga kamagulangan ang mga pinaka the best na to, it reshapes priorities. Mausab gid ang ato prioridad sa kinabuhi. Amen. Unsa man nga ang Dios comes first. Amen. God comes first, then the rest of life follows under His guidance. Lisod po kayo kung ang Diyos mo ipaulahin nimo. Mao. Kung ang Diyos mo imong iuna, ang tanan, mutak mo sunod lang. Mabitaw na sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang pangutana karon ng higala, what is our first that needs consecration today? Time ba? Money ba? Energy ba? Or talents ba? Naamag yun tayo first sa atong kinabuhi. Kung sa may first nimo, ang uban first nila Evangelist Milias kay di man kwarta. Ilahang loved one, ilang special someone. Ang ilahang siguro ilang anak o di ba ka ilang uyab. Kaya di nila makita ang simba tungkol kay sige nila date. O di nila makita nimo nga mga lagad sa Ginoo, di na mo sunod sa Ginoo tungkol kay giuna niya ang iyahang asawa o bana ba ka or wala. So mo na siya kitang tanan miungkong kitang tanan nagatubang tag choices sa gitawag na to bitaw nga priority na to. Kids, who comes first? Who gets the first? Who gets the best? So, second question, how does prioritizing God first influence our decision at work, school, or home? Sa trabaho nimo, kaya ba nimo mo-absent kung Diyos ang gusugo nimo? Kasi karon na bagyan sa mga nagtrabaho, di ko kasimbaron, di ko kapangalagad si Ginoo, di ko kapil-apilan na kay na ako trabaho. Ang uban pa yung eskwela mo sila nga dili sa ko ka serve sa Ginoo kay na ko'y klase. Ang uban mingon sila nga di ko ka pasing simpas Ginoo kay ubantay sa kulay mo bantay sa akong balay. Ginoo ko ninyo work, school, ug home. Manghigala pamati gyud mo nako. God deserves our first. Siya mo ay dapat mag-una. Siya may pinaka-priority sa atong time. Siya may pinaka-priority sa atong money. Siya ang dapat ang pinaka-priority sa atong energy and talents. Ha? Kinumdumi, ang time, ang Diyos naghatag na. Ang money, ang Diyos pinaghatag na. Ang energy nimo, samot, ang Diyos naghatag niya na. Ang talents nimo, samot, ang Diyos naghatag niya na. Kaulaw ba kaayo, ngitagaan ka sa Diyos, niwa ka ipagamit sa Diyos. Oh. Katapusan mga higala, the practice. Kung ang first, the principle. Second, the purpose. Ang purpose mo to ang reminder, may reminder, then worship and fellowship. Ang third is the practice. Unsa ang practice? Unsa man ang mga angay pagkabuhaton? Living the principle daily. Ikinabuhi ini nga prinsipyo matag adlaw. Unsa kadto principle gani Evangelist Milias? The first belongs to God. God. So, muna yung principle. Now, kung arita sa number 3, the practice, ang unsa na to siya pag-aplikar? Unsa na to siya pagbuhaton? Unsa na to atuning pagkabuhaton? Living the principle daily. Ato tong kinabuhion tong giingon sa point number 1. Kada adlaw. Dili lang kada semana, dili lang kada bulan, kundi miho ka Ginoo, kada adlaw ikaw ang una sa kong kinabuhi. So the command is not only historically fulfilled by the Levi, kay ang mga Levites ni mga panahon na gituman mong gibuton nila. Dunay temple system in later Israel. Dili lamang kinatuman ni historically sa Israelita. Apa naghatag usab kini sa idea kanato karon sa tong generation
it foreshadows the broader biblical principle. Unsa man ang broader biblical principle? Return to God the first portion and He will bless the rest. Balikon ako. Mabitaw na siya nga. Ang lisod kastanan nga kung ang Dios mo nga na lang tila na ko na siya isulti. Ako na lang pinaagi og lahi-lahion nga ipag-istorya. Ganahan ba ka Evangelist Melias nga nangaon ng tanan sa members mong panimalay apan ikaw ang katapusan ditagaan og salin. Ang salin na imuha ang sobra mo ilang gihatag nimo. Nangabusog sila tarang kaon sa pizza na pa may sobra do ay namli dapat sobra day para ni Melias. Usi ba tiyon mo Evangelist Melias? Bad mo. Ngana mong ingana. But dito, with kidding aside, primate, malain jud ko. Malain ka Oo. dan ako na sa konteksto sa Dios. Ang gasto ka diri, gasto dito, laag diri paghuman. Ay nabi sobra, ay para ni sa Dios. Unsay ba tiyon mo na Evangelist Melias? Sakitan ko, primate, ingon man nga ako ang tinungdan ana. Tinubdan ana. And then ang imong ibalik sa ako salin na lamang. Mayon taog ka nang ibalik na to niya, ibalik mo sa langit, dili pod ipagamit ra pod ngadto sa katawo nga nakinahanglan. So imong energy ipagamit mo sa tawo nakinahanglan, ang imong kwarta ipagamit mo sa tawo nakinahanglan. Dayon dili ka magpagamit sa Dios niya na. So kini nga minsan mga higala, maghatag ni siya dagba pagpinumdum ka na to ba that honoring God with our first fruits or firstborn and living in gratitude for deliverance through Jesus Christ mo siya pinaka-importante nga i-practice sa tanang mga tao. Dili lamang matag semana, dili lamang matag Domingo, dili matag adlaw unsay imong time ihatag na sa Dios, pinakauna gyud imong talents, imong energy, imong savings nimo ipagamit sa Dios. Kaya ang Dios malipay niya na. Mao naman ka nato minsan yung kabuntagan mahigala lang. Salamat sa kikauban. Ang Dios mga panalangin kaninyo.